Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,231-37. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mahirap makakuha ng mga merito sa labanan sa Realm Battlefield. Para mabuksan ang mga lihim na kaharian para sa mga advanced na Emperor of Gods, kailangan ng maraming merito sa labanan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, aabutin ng daan-daang taon para makaipon ng sapat na merito ang isang advanced na Emperor of Gods. Gayunpaman, si Alvin ay isang exception. Madali para sa kanya ang mag-ipon ng mga merito sa labanan dahil sapat ang kanyang lakas upang patayin ang mga ordinaryong kataas-taasang Diyos at makuha ang kanilang mga merito sa labanan. Sa kabila ng pagiging isang advanced na emperador ng mga Diyos, ang kanyang bilis ng pag-ipon ng mga merito sa labanan ay mas mabilis kaysa sa isang ordinaryong intermediate na kataas-taasang Diyos. Maaari ko lamang buksan ang mga lihim na kaharian na katumbas ng aking cultivation base sa kaharian ng isang advanced na Emperor of Gods. Mayroong dalawang uri ng mga lihim na kaharian, isang lihim na kaharian na may maraming tao at isang lihim na kaharian na may iisang tao. Kailangan ko ng maraming battle merits para mabuksan ang isang lihim na kaharian na may iisang tao. Kung ikukumpara, hindi naman gaanong maraming battle merits ang kailangan para mabuksan ang isang lihim na kaharian na may maraming tao. Gayunpaman, kung gagamit ako ng mas maraming battle merits para mabuksan ang isang lihim na kaharian na may maraming tao, mas kaunti ang magiging kakumpetensya ko sa lihim na kaharian. Kailangang magambag ang lahat ng parehong merito sa labanan upang mabuksan ang isang lihim na kaharian na binubuo ng maraming tao. Gayunpaman, kung gagamit ng mas maraming merito sa labanan, maaari itong magbukas ng isang lihim na kaharian na binubuo ng dalawang tao. Para naman sa mga lihim na kaharian na pang-isahan lamang, kailangan ng isang tao na maabot ang isang tiyak na antas o makaipon ng sapat na merito sa labanan upang mabuksan ito. Kung ang merito sa labanan ng isang tao ay lumampas sa hangganan, ang lihim na kaharian ay magiging isang mas mataas na antas na lihim na kaharian. Hindi na kailangang sabihin, ang isang mas mataas na antas na lihim na kaharian ay magkakaroon ng mas maraming kayamanan at mga hindi inaasahang engkwentro. Magpapatuloy ako sa pag-iipon ng mga battle merits sa ngayon sa halip na pumasok sa isang secret realm. Kapag malapit nang magbukas ang lugar na iyon, papasok ako sa single-person secret realm. Base sa kasalukuyang bilis ng pag-iipon ko ng mga battle merit, sigurado akong magkakaroon ako ng maraming battle merit sa oras na iyon. Sa dami ng battle merit, ang single-person secret realm na bubuksan ko ay tiyak na magiging mataas ang antas. Gayunpaman, mas magiging maganda kung bubuksan ko ang secret realm bilang isang supreme god. Magkakaroon ito ng maraming pagkakataon para sa mga simpleng supreme gods. Ang sikretong kaharian na binuksan ng isang tao ay katumbas ng kanyang cultivation base. Kaya naman, sa mga sikretong kaharian na binubuo ng maraming tao, tanging ang mga may katulad na cultivation base lamang ang maaaring makapasok dito, at ang mga kayamanan at mga hindi inaasahang engkwentro sa sikretong kaharian ay iniayon din sa kanyang cultivation base. Halimbawa, ang mga kayamanan at mga di inaasahang engkwentro na kapakipakinabang sa mga kataas-taasang Diyos ay hindi lilito sa lihim na kaharian na binuksan ng isang maunlad na emperador ng mga Diyos, at gayon din ang kabaligtaran. Si Alvin, na hindi makapaghintay na maging isang kataas-taasang Diyos, ay natural na ginusto na magbukas at pumasok sa isang pinakamataas na antas ng lihim na kaharian. Ang kanyang layunin ay patatagin ang kanyang cultivation base sa lihim na kaharian. Sa susunod na yugto ng panahon, nagsimulang buong pusong makaipon si Alvin ng mga merito sa labanan at makakuha ng mga gantimpala. Ang kanyang paglilinang ay bumubuti din sa bawat sandali. Sa tulong nito at sa ikatlong Heavenly Daw Fruit, tiyak na makapasok siya sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos. Bahagyang sumimangot si Alvin. Kakapatay lang niya ng isang advanced na Emperor of Gods mula sa Sanction Land nang maramdaman niyang parang binabantayan siya. Nanliit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa baog na burol sa di kalayuan. Mabilis din niyang inilabas ang kanyang banal na kamalayan at hindi nagtagal ay natuklasan niya ang isa pang advanced na emperador ng mga Diyos. Sa sandaling matuklasan ni Alvin ang kabilang partido ay mabilis na lumipad palabas at sinabing may pagkakasala, wala akong malisyosong intensyon. Ako ay mula sa Divine Offering Land.
Narinig ko kanina ang kaguluhan kaya tumingin ako. Nakita kong madali mong napatay ang lalaking iyon mula sa Sanction Land. Ikaw ay talagang malakas. Dapat kang maging isang napipintong katataasang Diyos, tama ba? Ang kabilang partido ay isang mahina at palakaibigang binata. Sa kabila ng kanyang pagiging palakaibigan, halatang natatakot siya kay Alvin. Nag-flash ang kanyang mga mata sa isang pahiwatig ng pag-asa nang tanungin niya si Alvin kung si Alvin ay isang napipintong kataas-taasang Diyos. Nalalapit na kataas-taasang Diyos. Bahagyang natigilan si Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya ng tumango, tama iyon. Ang pinakamalakas na advanced na Emperors of Gods ay ang mga napipintong Supreme Gods. Hindi mali na sabihin na si Alvin, na walang alinlangan na pinakamalakas na advanced na emperador ng mga Diyos, ay isang napipintong kataas-taasang Diyos. Hanggang ngayon, hindi lamang pinatay ni Alvin ang mga advanced na Emperors of Gods at Supreme Gods mula sa Sanction Land, ngunit pinatay din niya ang maraming tao mula sa Divine Offering Land, kabilang ang 2 panimulang Supreme Gods. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang mga tao mula sa Divine Offering Land na kanyang pinatay ay unang sumalakay sa kanya. Hindi niya inatake ang mga hindi nagkusa na atakihin siya. Nakatagpo lamang si Alvin ng ilang tao mula sa Divine Offering Land na hindi nagkusa na atakihin siya. Sa oras na ito, pagkatapos matanggap ang kumpirmasyon ni Alvin, ang mga mata ng tila mahina ang binata ay lumiwanag. Sinabi niya, ako si Lion Yu, at ako ay miyembro ng Horde Clan, isang heavyweight supreme rank clan sa Divine Offering Land. Ano ang iyong pangalan? Alvin, sagot ni Alvin. Kasabay nito, pinag-aralan niya ang binata sa kanyang harapan. Hindi niya inaasahan na ang binata ay magiging miyembro ng isang heavyweight supreme rank clan sa Divine Offering Land. Bilang isang heavyweight supreme rank clan, ito ay katulad ng Myriad Laws Academy at ang Lone Primordial Spirit Congregation sa Profound Energy Land. Kuya Darfield, Lion Yu tumawag. Bahagyang nabigla si Alvin sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Lion Yu. Pagkatapos, sinabi niya, maaaring hindi ako mas matanda kaysa sa iyo. Alam ko, sabi ni Lion Yu na may ngiti. Gayunpaman, sa aking mga mata, ang mga mas malakas ay may mas mataas na seniority. Dahil mas malakas ka kaysa sa akin, hindi mali para sa akin na tugunan ka bilang big brother. Kuya Darfield, since fate brought us together, may mungkahi ako. Naghahanap ako ng isang tao na pumasok sa isang lihim na kaharian na may antas ng emperador kasama ko. Interesado ka bang sumali sa akin? Hindi mo kailangang gamitin ang iyong mga merito sa labanan upang makapasok sa lihim na kaharian na ito. Ang lihim na kaharian na binanggit ko ay isang natural na lihim na kaharian na umiiral na sa realm battlefield. Ako, kasama ang ilang mga tao, ay nagkataong maswerte na makahanap ng isa. Nang marinig ang mga salita ni Lion Yu, si Alvin, na malapit nang hindi pansinin si Lion Yu at umalis, ay tumigil sa kanyang mga landas. Napukaw ang kanyang interes. Ikaw at ilang tao ay nakahanap ng isang lihim na kaharian. Bukod sa mga lihim na kaharian na maaari lamang magbukas gamit ang mga merito ng labanan, mayroon ding mga natural na lihim na kaharian sa realm battlefield. Ang lihim na kaharian na ito ay bihira at misteryoso, at ang isa ay kailangang mapalad na makita ito. Kahit Yu Chen, third senior brother Alvin, na ginugol halos 1,000 taon sa realm battlefield 10,000 taon na ang nakakaraan, ay hindi dumating sa kabuuan ng isang natural na lihim na kaharian. Limitado lamang na bilang ng mga tao ang maaaring makapasok sa isang natural na lihim na kaharian, at mayroon ding paghihigpit sa mga base ng paglilinang. Tanging ang mga may parehong base ng paglilinang ang maaaring makapasok sa natural na lihim na kaharian. Ngumisi si Lion Yu habang sinasabi niya, to be precise, ay, kasama ang isa pang 3 tao, found the natural secret realm. Sa 3, isa sa kanila ay mula rin sa Horde Clan. Habang nagsasalita si Lion Yu, natuklasan ni Alvin ang bakas ng pagkasuklam sa mga mata ni Lion Yu. Tulad ng para sa iba pang 2 tao, sila ay mula sa isa pang matimbang na pinakamataas na ranggo na puwersa sa banal na nag-aalok ng lupain. Personal kong kilala silang 2 noon pa man. Nagkasundo kaming 4 na humanap ng tig-isang tao para makapasok sa natural secret realm. Ang lihim na kaharian na iyon ay kayang tumanggap ng 10 tao, ngunit plano naming pumasok na may 8 tao lamang. Dahil may 4 sa atin, ito ang pinakamaganda para sa atin na magdala ng 1 tao bawat isa.
Nakilala ko ang ilang makapangyarihang advanced na Emperors of Gods bago ito at gusto kong imbitahan sila. Nako, gusto nila akong patayin, hindi pinansin, o tinanggihan ako dahil nag-aalala sila na ako at ang iba pa ay papatayin sila, sabi ni Lian Yu na may walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha. Lian Yu patuloy na sabihin, Big Brother Darfield, kung hindi ka interesado, pagkatapos ay hindi ko mahikayat ka anymore. Tila handa si Lian Yu na tanggihan sa sandaling ito. Bakit hindi mo at ng iba na hanapin ang kani-kanilang mga kaibigan? Bakit ka maghahanap ng mga estranghero sa realm battlefield? Nag-aalinlangan ang tanong ni Alvin. Pagkatapos ng lahat, magiging madali kung hinanap lang ni Lian Yu ang kanyang miyembro ng angkan upang makapasok sa natural na lihim na kaharian kasama niya. Bukod dito, magdadala ito ng mas mababang mga panganib. Sabi ni Lian Yu, mayroon tayong mga alalahanin. Kung makakahanap tayo ng mga kapwa-miyembro na papasok sa lihim na kaharian, malamang na kumalat ang balita tungkol sa pagpasok natin sa isang natural na lihim na kaharian. Hindi tayo lahat prominent sa ating mga puwersa. Magdudulot lamang ito ng problema sa atin kung kakalat ang balita. Bukod dito, mas makabubuti para sa atin na pumili ng malalakas na tao na sumama sa atin sa pagpasok sa lihim na kaharian. Gayunpaman, kung ang kabilang partido na pinili natin mula sa ating mga puwersa ay masyadong malakas, tiyak na hindi ito makakabuti para sa atin. Kahit maikli lang ang paliwanag ni Lian Yu, madaling nahulaan ni Alvin ang iniisip ni Lian Yu. Kung mag-iimbite si Lian Yu ng isang tao mula sa parehong angkan na mas malakas kaysa sa kanya, malalaman ng kabilang panig ang mga kayamanan at mga hindi inaasahang engkwentro na natamo ni Lian Yu. Sa panahong iyon, sino ang nakakaalam kung susubukan ng kabilang panig na nakawin ang mga bagay na iyon mula sa kanya o magdudulot ng gulo? Ang panganib, bagamat hindi pa tuluyang nawala, ay nababawasan kung mag-iimbite siya ng isang tagalabas. Tutal, ang isang tagalabas ay hindi madaling makakapasok sa ari-arian ng Horde Clan para magdulot ng gulo. Kahit na ibunyag ng tagalabas ang katotohanan na nakakuha si Lian Yu ng mga kayamanan, hindi marami ang maniniwala dito at itatakwil lamang ang tagalabas bilang nagtatangkang magdulot ng gulo. Maya-maya, tinitigan ni Alvin si Lian Yu ng may mapang-uyam na tingin habang nagtatanong, kung papasok ako sa lihim na kaharian kasama mo at makikipagsanib puwersa sa iyo, paano natin hahatiin ang ating mga natamo? Nang marinig ito, ngumiti si Lian Yu at sumagot, Kuya Darfield, mas malakas ka kaysa sa akin. Ang mga bagay na nakukuha mo ng mag-isa ay iyon na lahat. Kung kailangan mo ng tulong ko, kukuha ako ng 30% na bahagi. Tungkol naman sa mga bagay na mahahanap natin, ang mga ito ay pagmamayari ng unang taong makakakuha nito. Tila sinsero si Lian Yu nang magsalita siya. Sige. Agad na pagsang-ayon ni Alvin, bukod doon, kung makakakuha ako ng mga bagay na hindi kapakipakinabang sa akin, maaari mo itong makuha. Maaaring makatulong ang mga ito sa iyo. Isipin mo ito bilang isang salamat sa iyong imbitasyon. Lumawak ang ngiti ni Lian Yu nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Tuwang-tuwa niyang sinabi, hindi ko talaga inimbitahan ang maling tao. Kuya Darfield, napaka-maalalahanin mo talaga. Habang nagsasalita si Lian Yu, tinaasan niya si Alvin ng thumbs up para ipahayag ang kanyang paghanga. Kuya Darfield, napagkasunduan namin ng iba na magkita sa loob ng 3 buwan. May 1 buwan pa bago iyon. Pupunta na ba tayo roon ngayon? Tanong ni Lian Yu. Sige, tango ni Alvin. Hindi siya nag-aalala na baka lokohin siya ni Lian Yu. Tutal, walang dahilan si Lian Yu para gawin iyon. Kung may gustong lokohin si Lian Yu, hindi siya magiging ganoon katanga para maghanap ng isang nalapit na kataas-taasang Diyos para lokohin. Bukod dito, tiwala si Alvin sa kanyang kakayahang bumasa ng tao. Hindi niya sinabing 100% siyang sigurado na hindi nagsisinungaling si Lian Yu, ngunit 80% hanggang 90% siyang sigurado. 4,232. Mas maswerte lang talaga ang ibang tao kaysa sa iba. Halimbawa, si Lian Yu, na nakilala lang ni Alvin. Mayroon siyang magandang pinagmulan bilang isang inapo ng Horde Clan, isang matimbang na puwersang may pinakamataas na ranggo sa lupain ng banal na alay. Matapos makapasok sa larangan ng digmaan ng kaharian, natagpuan pa niya ang isang likas na lihim na kaharian.
Maraming tao ang nabuhay ng 10,000 taon at gumugol ng libu-libong taon sa larangan ng digmaan ng kaharian, ngunit hindi sila nakatagpo ng isang likas na lihim kahit minsan. Ang mga likas na lihim na kaharian ay iniwan ng mga pinakamataas na makapangyarihang nilalang sa larangan ng labanan ng kaharian, naghihintay na matuklasan ito ng taong nakatadhana. Hindi kailangan ng mga merito sa labanan para makapasok dito. Ang mga taong hindi gaanong swerte ay maaari lamang makapasok sa mga lihim na kaharian na nangangailangan ng mga merito sa labanan para mabuksan at makapasok. Sa kasamaang palad, ang karamihan sa mga tao sa larangan ng labanan ng kaharian ay mga taong may katamtamang swerte. Habang naglalakbay, nagtanong si Lian Yu ng may pagtataka, Kuya Darfield, saang angkan o sekta ka nagmula sa lupain ng banal na alay? Gustong-gusto ni Lian Yu si Alvin, isang napipintong kataas-taasang Diyos na hindi nagmamayabang. Mula sa simula hanggang ngayon, hindi siya minamaliit ni Alvin. Bagamat ang kanyang lakas ay halos kapantay ng isang napipintong kataas-taasang Diyos, marami na siyang nakilalang napipintong kataas-taasang Diyos na humahamak at mayabang na kumilos laban sa kanya. Isa lamang akong cultivator na walang sekta, sabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti. Hindi niya sinabing hindi siya taga-banal na lupain ng mga alay kundi taga-malalim na lupain ng enerhiya. Hindi niya pamilyar si Lian Yu kaya hindi na kailangang magbunyag pa ng marami. Tagapagtatanim na walang sekta. Gulat na tiningnan ni Lian Yu si Alvin. Kuya Darfield, isa ka bang tagapagtatanim na walang sekta? Akala ko galing ka sa isang malaking puwersa. Isa pa, parang mas bata ka sa akin. Mahirap isipin na ang isang batang tagapagtatanim na walang sekta ay isang napipintong kataas-taasang Diyos. Bagamat hindi sinuri ni Lian Yu ang edad ni Alvin sa buto, malabo pa rin niyang napapansin kung kailan mas bata ang isang tao kaysa sa kanya. Si Alvin ay isang halimbawa. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kung ang isang taong may katulad na cultivation base ay malabo ring napapansin ang agwat ng edad, nangangahulugan ito na ang agwat ng edad ay hindi bababa sa 3,000 taon. Naisip ko na ito dati. Naisip ko kung isa akong cultivator na walang sekta, magiging kasing lakas ko kaya ako ngayon. Kung may pagpipilian ako, pipiliin ko bang maging isang cultivator na walang sekta o isang inapo ng Horde clan? Hindi na kailangang sabihin, pagkatapos kong pag-isipan ito, pinili ko ang pagiging isang inapo ng Horde clan, sabi ni Lian Yu sabay buntong hininga. Kuya Darfield, nagawa mong lumakas ng ganito kalakas sa maikling panahon bilang isang cultivator na walang sekta. Tiyak na marami kang pinagdaanan sa daan, hindi ba? Walang pakialam nang ngumiti si Alvin habang sinasabing, hindi naman talaga. Bawat isa ay may kanya-kanyang kapalaran. Kung mayroon kang magandang pinagmulan, ngunit kampante ka at ayaw mong dumanas ng mga paghihirap sa labas, maaari ka lamang umasa sa iyong pinagmulan upang lumakas. Gayunpaman, kung handa kang magtrabaho ng husto at magsanay sa labas, marami ka ring makakamit. Makakaranas at makakakuha ka rin ng mga bagay na kakaiba sa karamihan ng mga cultivator na walang sekta. Sa madaling salita, anuman ang pinagmulan ng isang tao, lahat ay nakasalalay sa individual. Habang nagsasalita si Alvin, hindi niya maiwasang maisip si Octavius ng angkan ng yun. Noong nasa mundo pa siya, naramdaman niya na si Octavius ay napakalakas at ang antas ng lakas ni Octavius ay malayong maabot. Kung tutuusin, si Octavius ay hindi talaga kasing lakas ng inaakala niya. Sa loob ng wala pang 1,000 taon, nalampasan na niya si Octavius. Kung pag-uusapan ang pinagmulan, hindi siya maihahambing kay Octavius. Gayunpaman, hindi maihahambing sa kanya si Octavius sa mga karanasan, lalo na sa mga karanasang may hangganan ang buhay o kamatayan. Kung si Octavius, na mapalad na ipinanganak sa angkan ng yun at nakatanggap ng masaganang mapagkukunan, ay handang lumabas sa kanyang comfort zone, maaaring isa na siyang advanced Supreme God ngayon. Gayunpaman, alam ni Alvin na mas madaling sabihin kaysa gawin. Marahil, kung siya ay ipinanganak sa isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo tulad ng angkan ng yun, maaaring hindi siya handang umalis sa kanyang comfort zone at makipagsapalaran din kung makakatanggap naman siya ng masaganang mapagkukunan. Bukod pa rito, kahit walang magandang pinagmulan, ang dahilan kung bakit iniwan ni Alvin ang kanyang comfort zone at naglakbay sa napakaraming lugar at nakarating sa Realms of Gods ay upang iuwi si Kelly.
Upang maging tumpak mula sa sandaling iniwan niya ang makamundong kaharian patungo sa Devata Realm, ang kanyang layunin ay pumunta sa banal na lupain ng mga alay upang iligtas ang kanyang pamilya at mga kaibigan at iuwi ang kanyang asawang si Kelly. Dahil pinakawalan ni Joshua, ang ikatlong guro ng angkan ng Reed, ang kanyang pamilya at mga kaibigan, ang tanging layunin niya ngayon ay iuwi si Kelly. Siya ay lalong lumakas ng lumakas dahil dito. Sa panahong ito, lubos na lumawak ang kanyang pananaw. Napagtanto niya kung gaano kalakas ang mga pinakamakapangyarihang bansa. Lubos din niyang napagtanto na ang mundo ay pinangungunahan ng malalakas. Dahil sa pagkaunawang iyon, nagkaroon siya ng isa pang layunin upang maging mas malakas. Bukod sa pag-uwi kay Kelly, gusto rin niyang maging sapat na malakas upang protektahan at pangalagaan ang kanyang pamilya sa hinaharap. Hindi sapat ang pagiging isang kataas-taasang Diyos. Sa pamamagitan lamang ng pagiging isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang ay mapoprotektahan niya ang kanyang pamilya. Sa panahong iyon, hindi na niya kailangang matakot sa kahit sino. Gayunpaman, alam din niya na pagkatapos maging isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang, malamang na may mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang na mas malakas kaysa sa kanya. Ang pagiging isang kataas-taasang makapangyarihang nilalang ay maaaring hindi ang katapusan ng kanyang hangarin na maging mas malakas. Bilang conclusion, hindi kailanman susuko si Alvin sa kanyang hangaring maging malakas. Sa buhay na ito, determinado siyang maging sapat na malakas upang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Simula nang makilala ni Alvin si Lianyu, wala silang nakasalubong na kahit sino mula sa Sanction Land. May nakilala naman silang mula sa Divine Offering Land, ngunit hindi sila inatake ng kabilang panig kaya hindi rin nila inatake ang kabilang panig. Medyo mapayapa ang kanilang paglalakbay. Pagkalipas ng isang buwan, dinala ni Lianyu si Alvin sa lugar ng pagpupulong, at sa wakas ay nakilala ni Alvin ang 3 taong binanggit ni Lianyu. Isa sa kanila ay miyembro rin ng Horde Clan, isang heavyweight supreme rank clan sa Divine Offering Land. Kung tungkol naman sa 2 pang tao, sila ay mula sa isang mabigat na sekta na may pinakamataas na ranggo sa Divine Offering Land. Ang dalawa ay kapwa mga disipulo ng parehong sekta. Gayunpaman, batay sa paraan ng pambobola ng lalaki sa babae, malamang na ang babae ay may mas mataas na katayuan sa sekta. Kasabay nito, may isang taong nakatayo sa tabi ng bawat isa sa kanila. Sa pagkakataong ito, ang isa pang miyembro ng Horde Clan, na isang binata, ay sumulyap kay Alvin, na nakatayo sa tabi ni Lianyu. Pagkatapos, nagsalita siya ng may pagtutol at pangungutya, "Lianyu, ang taong natagpuan mo ay tila mas bata sa iyo. Maaasahan ba siya?" Dahil nararamdaman ni Lianyu na bata pa si Alvin, hindi naging mahirap para sa binata mula sa Horde Clan, na medyo mas matanda kaysa kay Lianyu, na maramdaman din ito. Tiningnan ni Lianyu ang binata at walang ekspresyong sinabi, "Elorde, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Nasa akin kung sino ang iimbitahan ko. Wala kang karapatang magsalita sa bagay na ito." Nang manig ang mga salitang ito, bahagyang naniningkit ang mga mata ni Elorde, ang binata. "Nag-aalala lang ako sa iyo. Kung mamamatay ka sa ilalim ng aking pangangasiwa, natatakot akong maghayganti sa akin ang iyong kuya. Tutal, isinama lang kita dahil sinabi sa akin ng aking kuya na gawin ko iyon para sa kapakanan ng iyong kuya." Ngumisi si Lianyu. "Elorde, tumigil ka na sa pag-arte na nakahihigit ka. Halos pareho lang ang lakas natin. Kahit mas malakas ka lang ng kaunti kaysa sa akin. Hindi ka pa rin isang napipintong kataas-taasang Diyos. Kasama mo rin akong naglalakbay para sa sarili mong kaligtasan. Sa mga panahong magkasama tayo, ikaw ang nagkusa ng mga asar ng hindi bababa sa 3 tao. Kung hindi ako kumilos, sa tingin mo ba ay makakaligtas ka?" Medyo na si Lianyu nang maalala niya kung paano nagkusa si Elorde na pukawin ang mga tao mula sa banal na lupain ng alay. Sa kabilang banda, wala siyang balak na salakayin ang mga tao mula sa banal na lupain ng alay. Sa kasamaang palad, patuloy na hinamon ni Elorde ang mga tao mula sa banal na lupain ng alay na mukhang mga mahihina. May ilang pagkakataon na muntik nang matalo si Elorde, at napilitan siyang gumawa ng hakbang upang talunin o patayin ang mga kalaban. Tiningnan ni Elorde si Lianyu nang may paghamak at sinabing, "Sige. Lianyu, dahil napakahusay mo, hindi mo dapat kinuha ang mga samsam." Ngumisi si Lianyu.
Dahil kumilos na ako, natural lang na kailangan kong kunin ang aking bahagi. Wala itong kinalaman sa iyong hindi kinakailangang paggawa ng gulo. Matapos tulungan si Elorde na harapin ang mga kalaban, aangkinin ni Lion Yu ang mga ari-arian ng mga kalaban. Dahil ang mga singsing na pangkalawakan ng mga kalaban ay kusang masisira, walang nakuha si Elorde. Ginawa niya ito sa pag-asang titigil si Elorde sa panunulsol ng gulo. Marahil, titigil si Elorde kung alam niyang wala siyang makukuha. Sa kasamaang palad, hindi naunawaan ni Elorde ang kanyang mabuting intensyon at inisip pa niya na sinamantala niya ito. Sa pagkakataong ito, isang matangkad na binata, na siyang nakababatang kapatid ng babaeng katabi niya, ang tumingin kay Elorde at walang ekspresyong sinabi, "Tama na. Tumigil na kayong dalawa sa pagtatalo. Kailangan pa rin nating magtulungan pagkatapos nating makapasok sa lihim na kaharian. Ipakilala natin ang mga taong dinala natin dito." Tumigil sa pagtatalo sina Lion Yu at Elorde nang marinig ang mga salitang ito. Pagkatapos, tumingin si Lion Yu kay Alvin at nagkusa na sabihin, "Ipapakilala ko muna ang kaibigan ko. Siya ang taong inimbitahan ko para tumulong sa akin sa lihim na kaharian. Ang pangalan niya ay Alvin. Si Kuya Duan ay isang cultivator na walang sekta. Tagapagsakang walang sekta. Si Elorde, ang dalawang kapwa-disipulo, at ang mga taong kasama nila ay likas na lumingon kay Alvin. Ang mga cultivator na walang sektasyon ay medyo banyaga sa kanila kung tutuusin. Maraming makapangyarihang mga cultivator na walang sekta, ngunit ang kanilang bilang ay hindi maihahambing sa mga bilang sa isang puwersa. Ang kanilang bilang ay nasa ganap na magkakaibang liga. Dahil dito, ang iba ay tumingin kay Alvin nang may pagtataka nang sabihin ni Lion Yu na siya ay isang cultivator na walang sekta. Humarap si Lion Yu kay Alvin at sinabing, "Kuya Darfield, ito si Elorde. Miyembro rin siya ng Horde Clan. Ito si Peter. Siya ay mula sa Misty Rain Divine Sect, isang sekta na may pinakamataas na ranggo sa Divine Offering Land. Ito si Debbie. Siya rin ay mula sa Misty Rain Divine Sect. Siya ang direktang inapo ng isang Intermediate Supreme God sa Misty Rain Divine Sect." Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang mga huling salita ni Lion Yu. Kung tutuusin, hindi naman sa ngayon ay nakapatay siya ng isang Intermediate Supreme God. Sa kabaligtaran, ang mga taong dinala ni Elorde at Peter ay nagulat. Hindi nila inaasahan na may ganoong tao sa grupo. Tungkol naman sa taong dinala ni Debbie, nakasuot siya ng belo kaya walang makakaalam kung nagulat siya. Kasunod nito, ipinakilala ni Elorde ang taong dinala niya. Bagamat ang kaibigan ko ay hindi mula sa isang matimbang na puwersang may pinakamataas na ranggo, isa siyang himala ng isang sekta na may pinakamataas na ranggo. Halos kasing lakas siya ng isang simpleng kataas-taasang Diyos. Isa siyang napipintong kataas-taasang Diyos. Habang nagsasalita si Elorde, tumingin siya kay Lion Yu na may mapang-asar na ekspresyon sa mukha. Nang marinig ang mga salita ni Elorde, kumunot ang noo ni Lion Yu. Natural lamang na hindi magandang bagay na nakahanap si Elorde ng isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Hindi naman sa nag-aalala siya na baka agawin ni Elorde ang mga bagay mula sa kanya. Nag-aalala siya na baka muling manggulo si Elorde ngayong nakahanap na siya ng isang malakas na katulong at nahila pababa ang kanilang grupo. 4,233 Kasunod ng pagpapakilala ni Elorde sa nalalapit na kataas-taasang Diyos, ipinakilala rin nina Peter at Debbie ang mga taong kanilang dinala. Ang taong dinala ni Peter ay isa ring napipintong kataas-taasang Diyos. Katulad ni Elorde, binanggit din ni Peter ang katotohanan ito. Kung tungkol naman kay Debbie, isiniwalat lang niya ang pangalan ng nakabilong dalaga at hindi niya binanggit kung gaano ito kalakas. Dahil nandito na tayong lahat, pumasok na tayo. Kahit itinago natin ang lugar na iyon, sino ang nakakaalam kung may mangyari? Kung may makatuklas sa formation at atakihin ito, ang natural na lihim na kaharian ay lilipat sa ibang lugar, sabi ni Peter. Ang mga natural na sekretong kaharian sa larangan ng labanan ng kaharian ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng swerte. Maaaring piliing huwag itong pasukin agad at itago ito gamit ang isang formation. Gayunpaman, kung ang formation ay hindi may deactivate ng maayos at sapilitang wawasakin, magugulo nito ang natural na sekretong kaharian, at lilipat ito sa ibang lugar.
Ang pasukan ng natural na sikretong kaharian ay hindi matatag. Kung ang mga pagbabago-bago ng enerhiya ay masyadong malakas, magiging sanhi ito ng paggalaw ng natural na sikretong kaharian. Nawalan din ng pasensya si Elorde matapos makinig sa mga sinabi ni Peter. Mabilis niyang hinimok, "Tara na." Dahil nagmamadali ang lahat, hindi nakipagtalo si Elorde kay Lian Yu. Nakatuon ang kanyang pansin sa pagpunta sa kanilang destinasyon sa lalong madaling panahon. Sa larangan ng labanan sa kaharian, ipinagbabawal ang paggamit ng mga lumilipad na barko. Kung ang isang tao ay magdadala ng isang lumilipad na barko, ang lumilipad na barko ay agad na masisira ng enerhiyang nagpapatupad ng mga patakaran sa larangan ng labanan sa kaharian. Ang mga unang beses na papasok sa larangan ng digmaan ng kaharian ay babalay ng kanilang mga nakatatanda na huwag gumamit ng mga lumilipad na barko sa larangan ng digmaan ng kaharian. Ang paglabas ng isang lumilipad na barko sa larangan ng digmaan ng kaharian ay hindi naiiba sa pagsira sa lumilipad na barko. Ang larangan ng labanan sa kaharian ay halos tigang at madilim. Ang mga bundok ay tigang din. Napakakaunti ng mga lugar na may mga halaman. Kakatwa, ang mga halaman dito ay hindi lantian, kundi nalalanta at naninilaw. Sinundan ni Alvin sina Lian Yu at ang iba pa habang naglalakbay sila sa isang bulubundukin. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating sila sa isang lambak. Pagpasok nila sa lambak, nakita niya ang isang hindi kapansin-pansing kuweba. Gayunpaman, pagkatapos maglakad papasok sa kuweba, nakita niya ang isang lugar na parang paraiso. Medyo madilim dito kaya't malinaw lamang niyang nakita ang tanawin matapos ang ilang tao na lumikha ng apoy. Ang nalalapit na kataas-taasang Diyos na dinala ni Peter, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, ay bahagyang nagulat na nagsabi, "Napakatago ng lugar na ito." Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nagmula sa isang sekta na may pinakamataas na ranggo sa Divine Offering Land, at ang kanyang sekta ay mayroon ding koneksyon sa Misty Rain Divine Sect ni Peter. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit siya ang pinili ni Peter. Bagamat tila hindi gaanong pamilyar si Peter sa lalaking nasa katanghaliang gulang, kinuha ni Alvin na umalis si Peter sa Realm Battlefield para imbitahan ang lalaking nasa katanghaliang gulang dito. Sa Realm Battlefield, imposibleng magpadala ng mga mensahe gamit ang Soul Pearls. Natural lamang na hindi nalalapat ang ganitong paghihigpit kapag umalis na ang isang tao sa Realm Battlefield. Gayon din, pinaghihinalaan din ni Alvin na si Debbie mula sa Misty Rain Divine Sect ay umalis sa Realm Battlefield upang imbitahan ang dalaga rito. Sa kabaligtaran, ang dalawang walang muwang na miyembro ng Horde Clan ay naghanap lamang ng mga tao sa Realm Battlefield. Natural lamang, posible rin na ang dalawa ay walang kilalang magagaling na kandidato kaya kinailangan nilang maghanap ng mga estranghero. Kung ikukumpara sa mga sekta, ang mga angkan ay karaniwang medyo nakahiwalay kaya ang kanilang mga miyembro ay hindi gaanong kakilala kumpara sa mga miyembro ng mga sekta. Ngumisi si Elorde, medyo mayabang habang sinasabing, "Syempre, nakatago ito ng husto. Kung hindi, baka nauna pa itong matagpuan ng iba kaysa sa atin." Natuklasan ni Lian Yu, Elorde, Peter, at Debbie ang natural na lihim na kaharian. Bagamat silang apat ay lubos na makapangyarihan, hindi pa rin sila sapat na makapangyarihan. Kaya naman, magkasama silang naglakbay sa larangan ng digmaan ng kaharian upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Maraming tao ang nagsama-sama dahil dito sa larangan ng digmaan ng kaharian. Gayunpaman, ang paglalakbay ng sama-sama ay may mga kalamangan at kahinaan. Kailangang maging maingat sa kasama at magbantay din laban sa pagtataksil. Tumingin si Elorde kay Peter at sinabing, "Peter, patayin mo na ang formation. Ikaw ang naglatag ng unang patong ng formation kaya ikaw lang ang makakapag-alis nito. Ako ang magtatanggal ng pangalawang patong dahil ako ang naglatag nito. Ang formation ay hindi naman talaga komplikado. Mayroong 4 na patong sa formation, at bawat isa sa kanila ay naglatag ng isang patong. Madali nilang maaalis ang kani-kanilang mga patong. Gayunpaman, upang maalis ang patong ng formation, kailangan nilang ialay ang kanilang dugo. Ito ay upang maiwasan ang mga bihasang formation master na i-deactivate ang formation. Ito ay isang simple ngunit epektibong formation. Sunod-sunod na humakbang paarap ang 4 na tao upang tanggalin ang mga patong-patong ng formation.
Matapos matanggal ang lahat ng apat na patong, isang mahiwagang enerhiya ang sumulpot sa kuweba bago lumitaw ang isang napakadilim na vortex sa harap nina Alvin at ng iba pa. Sa sandaling lumitaw ang vortex, isang mensahe ang lumitaw sa isipan ni Alvin at ng iba pa. Ang natural na lihim na kaharian na ito ay natuklasan ng apat na advanced na Emperor of Gods. Hanggang 10 advanced na Emperor of Gods ang maaaring makapasok sa kaharian. Sa sandaling makapasok ang unang tao sa kaharian, agad itong magbubukas. Magbubukas ang kaharian sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos nito, lahat ng nasa kaharian ay ililipat sa pinakamalapit na base camp. Tila hindi nagulat ang iba nang marinig ang mensaheng ito. Para bang alam na nila ito. Sa kabaligtaran, bahagyang nagulat si Alvin. Alam lamang niya na ang mga lihim na kaharian, na binubuksan gamit ang mga merito ng labanan, ay hindi nagpapadala sa mga iyon sa loob ng isang base camp kapag natapos na ang oras. Sa halip, ang mga tao sa lihim na kaharian ay ipapadala sa mga random na lugar sa realm battlefield. May posibilidad pa nga na ipadala sila sa panloob na lugar ng realm battlefield. Bumantong hininga si Alvin sa loob-loob niya. Mukhang may mga espesyal na pagtrato para sa mga pumapasok sa natural na sikretong kaharian. Gayunpaman, hindi ko pa naririnig ang tungkol dito mula sa third senior brother. Alam ba niya ito? O, marahil, alam niya ito ngunit hindi niya ito masyadong pinansin dahil hindi pa niya ito natatagpuan sa natural na sikretong kaharian noon. Marahil, hindi niya inaasahan na papasok ako sa natural na sikretong kaharian kaya hindi niya ito sinabi sa akin. Iniisip ko kung kumusta na ang kalagayan ni third senior brother ngayon. Ngayong naghiwalay na kami, dapat ay mas madali na ang lahat para sa kanya, hindi ba? Alam na alam ni Alvin na isa siyang pabigat kay Yuchen habang sila ay naglalakbay sa Profound Zen Battlefield, sa Realm Battlefield ng Profound Energy Land at sa Zen Boundary Land. Kung wala siya, matagal na sana si Yuchen ay napunta sa panloob na lugar ng Profound Zen Battlefield. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang pumasok ako sa isang natural na lihim na kaharian. Dati, nang banggitin niya sandali ang natural na lihim na kaharian, may bahid akong panghihinayang sa boses niya. Malinaw na pinagsisisihan niya na hindi niya natagpuan ang anumang natural na lihim na kaharian. Napuno ng pananabik si Alvin nang maisip niya ito. Kapag nagkita tayong muli, sasabihin ko kay third senior brother ang tungkol sa pagpasok sa natural secret realm. Tiyak na may inggit siya. Sa sandaling ito, hindi kailanman maisip ni Alvin na ang kanyang ikatlong senior brother, si Yuchen, ay nasa isang natural na lihim na kaharian. Matapos samahan si Alvin sa Divine Sanction Battlefield, bumalik si Yuchen sa Profound Zen Battlefield. Nagkataon na ang lugar kung saan siya dinala ay malapit sa isang natural na lihim na kaharian. Junior brother, ikaw talaga ang maswerteng bituin ko. Madamdaming buntong hininga ni Yuchen. Kung hindi niya sinamahan si Alvin sa Divine Sanction Battlefield, hindi niya sana natagpuan ang natural na lihim na kaharian. Matatagpuan lamang ng isang tao ang natural na kaharian sa pamamagitan ng swerte. Isang masayang pagkakataon na si Yuchen ay napunta sa lugar na iyon. Ang natural na lihim na kaharian na natagpuan ni Yuchen ay kayang tumanggap ng hanggang 3 intermediate supreme gods. Dahil dito, hindi siya agad pumasok sa lihim na kaharian. Sa halip, pumunta siya sa pinakamalapit na base camp, nilisan ang Realm Battlefield upang bumalik sa Profound Energy Land, at nakahanap ng 2 intermediate supreme gods upang makasama niya sa natural na lihim na kaharian. Ang 2 intermediate supreme gods ay kabilang sa iilang magkapatid na si Yuchen sa Profound Energy Land. Ang isa ay isang sectless cultivator at ang isa naman ay mula sa isang prime supreme rank force. Pareho silang napakalakas din. Sa pinakamababa, hindi sila mas mahina kaysa kay Yuchen. Gayunpaman, masasabing mas matanda sila kaysa kay Yuchen. Ikatlong kapatid, napakaswerte mo. Hindi ko akalain na nakahanap ka ng isang natural na lihim na kaharian. Kamangha-mangha. Maging ang hangin sa likas na lihim na kaharian ay iba ang amoy. Ang 2 na pumasok sa natural na lihim na kaharian kasama si Yuchen ay mukhang bata pa. Ang isa ay nakasuot ng maputlang gintong damit. Siya ay gwapo at may pares ng matatalim na mata.
Ang isa naman ay nakasuot ng puting damit at may hawak na nakatuping pamaypay na mukhang isang iskolar. Ang dalawa ay hindi lamang matalik na kaibigan ni Yuchen, kundi sila rin ang mga kapatid ni Yuchen. Ang isa sa kanila ay mahigit 3,000 taong mas matanda kaysa kay Yuchen, at ang isa naman ay mahigit 1,000 taong mas matanda kaysa kay Yuchen. Nakilala ni Yuchen ang dalawa sa larangan ng digmaan sa kaharian noong siya ay 10,000 taong gulang. Noong panahong iyon, silang tatlo ay inatake ng isang makapangyarihang nilalang kaya nagsanib puwersa sila. Ipinagkatiwala nila ang kanilang buhay sa isa't isa at nagtiwala sa isa't isa, at dahil dito, nagawa nilang mabuhay. Pagkatapos noon, iminungkahi ng isa sa kanila na maging magkapatid sila. Ang binata na nakasuot ng puting damit na parang isang iskolar ang pinakamatanda. Noong panahong iyon, siya rin ang pinakamalakas sa tatlo. Dahil dito, siya ang naging kuya. Tungkol naman sa gwapong binata na nakasuot ng ginintoang damit, na nagmula sa isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo, siya ang naging pangalawang kapatid. Bagamat noong panahong iyon ang kanyang lakas ay hindi naiiba sa kay Yuchen, siya ang naging pangalawang kapatid dahil mas matanda siya ng kaunti kay Yuchen. Dahil dito, si Yuchen, ang pinakabata sa tatlo, ay naging ikatlong kapatid. Wala siyang pakialam sa pagiging pinakabata. Tutal, noong panahong iyon, siya rin ay nasa ikatlong pwesto sa mga tuntunin ng seniority sa paksayo ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy. Lahat ng ito ay salamat sa aking nakababatang kapatid. Walang itinatagong sabi ni Yuchen. Walang kondisyon siyang nagtiwala kina Big Brother at Second Brother. Sa loob ng 10,000 taon na magkakilala sila, hindi siya binaygo ng dalawa. Maaasahan ng dalawa at hindi nag-atubili tuwing hihingi siya ng tulong sa kanila. Gaya ng kasabihan, ipapakita ng panahon ang puso ng isang tao. Matapos ang mahigit 10,000 taon na pagsasama, kahit paminsan-minsan lang sila magkita, lalong tumibay ang kanilang relasyon hanggang sa puntong mas naging malapit pa sila kaysa sa magkapatid. 4,234. Nagsasabing ganito, may utang na loob tayo sa nakababata kong kapatid. Humajejek ng malakas ang binata na nakasuot ng gininto ang damit mula sa pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo sa Profound Energy Land. Kasabay nito, tumango ang binata na nakaputi at sinabing, kailangan kong makahanap ng paraan para mabayaran ang pabor na ito sa hinaharap. Ngumiti lamang si Yuchen nang marinig ang mga salitang ito at hindi nagsalita. Alam niyang matuwid ang dalawa niyang kapatid. Kahit sabihin pa niya sa kanila na hindi na kailangang suklian ang pabor na ito, hindi siya pakikinggan ng dalawa. Bukod dito, naramdaman din niya na ang pabor na ito ay makakatulong sa kanyang nakababatang kapatid sa hinaharap. Sino ang mag-aakala kung kakailanganin ito ng kanyang nakababatang kapatid balang araw? Bagamat si Alvin ay mula sa mababang kaharian, marami na siyang naging kaaway sa Realms of Gods. Halimbawa, ang Lone Primordial Spirit Congregation, isang matibay na puwersang may pinakamataas na ranggo sa Profound Energy Land, ay nais nang patayin siya bago pa man ito. Bagamat nagpadala na ang kongregasyon ng mga tao para makipag-ayos sa kanya kalaunan, walang duda na kung bibigyan ang kongregasyon ng pagkakataong patayin siya, tiyak na hindi nila siya patatawarin. Kung patay na siya ay hindi na siya magiging banta sa kongregasyon. Matapos ang maraming taon ng paglinang, natural na alam na ni Yuchen ang katotohanan ito. Hindi mahirap para sa kanya na hulaan ang iniisip ng Lone Primordial Spirit Congregation. Hindi nakakagulat kung nagbago ang isip ng kongregasyon tungkol sa pakikipagkasundo kay Alvin. Matapos makapasok sina Alvin, Lian Yu, at ang iba pa sa likas na lihim na kaharian, nakakita sila ng isang malawak na kanyan. Madilim na anino na parang maitim na ulap ang bumungad sa tuktok ng kanyan. Sus Mariosep! Napakalalaking halimaw nila. Bulalas ni Elorde sa medyo takot at matinis na boses. Tumangala sina Alvin at ang iba pa. Natuklasan nila na ang kadiliman na nakabalot sa lambak ay hindi mga ulap kundi malalaking halimaw. Sa una, nakapikit ang mga mata ng mga halimaw. Kasabay ng kadiliman, hindi nila malinaw na makita ang mga halimaw. Gayunpaman, sa oras na ito, iminulat ng mga halimaw ang kanilang mga mata, na nagpakita ng nakababahalang mga matang kulay dugo, na bahagyang nagliwanag sa kanyan.
Kasabay nito, narinig ni na Alvin at ng iba pa ang mabibigat na paghinga. Ito dapat ang unang antas ng natural secret realm, seryosong sabi ni Peter, natatakot ako na kahit ang pinakamahina sa mga halimaw na ito ay nasa realm ng isang simpleng emperor of gods. May posibilidad din na mas malakas sila kaysa doon. Kung ang pinakamahina ay nasa realm ng isang simpleng emperor of gods, nangangahulugan ito na ang natural secret realm na ito ay hindi gaanong mahusay. Gayunpaman, kung ang pinakamahina ay nasa realm ng isang intermediate emperor of gods, nangangahulugan ito na ang natural secret realm na ito, na katumbas ng ating mga cultivation base, ay medyo mahusay. Pagkatapos magsalita ni Peter, ang mga mata ni Lianyu, Elorde, at ng mga nalalapit na kataas-taasang Diyos, na dinala ni na Elorde at Peter, ay sunod-sunod na nagliwanag. Bulong ni Elorde sa sarili, sana ang pinakamahina sa mga halimaw na ito ay nasa kaharian ng isang intermediate emperor of gods. Muling sinabi ni Peter, ang mga malalaking halimaw na ito ay nagiging manipin na. Ang pagpasa sa unang antas ay hindi dapat maging problema kung sabay-sabay tayong aatake. Gawin na natin ang ating mga galaw ngayon at talunin sila. Kahit na ito ang pinakamahusay na natural na lihim na kaharian, na katumbas ng ating mga cultivation base, hindi dapat magkaroon ng halimaw sa kaharian ng isang nalalapit na kataas-taasang Diyos sa unang antas. Sa pinakamarami, magkakaroon ng isa o dalawang halimaw na halos kasing lakas ng isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Malinaw na may mahusay na pag-unawa si Peter sa mga likas na lihim na kaharian. Nagtatakang tanong ni Lianyu, Peter, nakapunta ka na ba sa isang likas na lihim na kaharian dati? Hindi, umiling si Peter at sumagot, narinig ko ang ilang elder mula sa ating Misty Rain Divine Sect na nag-uusap tungkol sa mga natural na lihim na kaharian ng Realm Battlefield dati. May mga tala na nagdedetalye sa mga karanasan ng mga tao sa sekta na nakapasok na sa mga natural na lihim na kaharian dati. Naiintindihan ko. Akala ko maswerte ka na nakapasok sa isang natural na lihim na kaharian dati, sabi ni Lianyu. Umiling si Peter. Hindi ganoon kadaling makatagpo ng mga natural na lihim na kaharian. Ang ilang mga ninuno sa ating Misty Rain Divine Sect ay nabuhay ng 10,000 taon. Ilang beses na silang nakapasok sa Realm Battlefield at nanatili ng libu-libong taon, ngunit hindi pa sila nakatagpo ng isang natural na lihim na kaharian. Ang katotohanan na nakatagpo tayo ng isang natural na lihim na kaharian sa pagkakataong ito ay sapat na upang mainggit ang hindi mabilang na mga tao. Sa pagkakataong ito, naiinip na sinabi ni Elorde, sige, tumigil ka na sa pagsasalita. Dapat tayong magmadali at malampasan ang unang antas. Maaari kang magsalita hanggat gusto mo pagkatapos nating umalis. Pagkatapos magsalita ni Elorde, nanguna siya at umatake. Nagulat ang lahat ng umatake si Elorde. Sunod-sunod na alon ang lumitaw mula sa hangin at agad na humampas sa mga halimaw sa itaas ng kanyan. Ang mga naglalakihang halimaw sa itaas ng kanyan ay hindi mapakali noon pa man. Sa sandaling umatake si Elorde, umungal sila at hindi nag-aksaya ng oras sa pag-atake kay Elorde. Sa simula, lubos na kumpiyansa si Elorde. Gayunpaman, nang makita niya ang malalaking halimaw na sabay-sabay na sumusugod sa kanya, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang takot. Namutla ang kanyang mukha, at dali-dali siyang sumigaw, umatake. Bang! Ang nalalapit na kataas-taasang Diyos, na dinala ni Elorde, ay kumilos sa oras na ito. Lumitaw ang mga apoy sa ilalim ng kanyang mga paa, at siya ay itinaas sa ere ng mga apoy. Sa loob lamang ng isang iglap, nakarating siya sa tabi ni Elorde at mabilis na inatake ang mga halimaw bago pa man gawin ni Elorde. Ang kanyang pinakamalakas na batas ay ang batas ng apoy, at ang kanyang mga pag-atake ay makapangyarihan. Sa isang pitik lamang ng kanyang manggas, ang mga apoy ay nagngangalit sa kalangitan at sinunog ang 12-dosenang malalaking halimaw hanggang maging abo. Kasabay nito, isang maliit na butas ang lumitaw sa gitna ng daan-daang libong malalaking halimaw. Patayin sila! Habang 12-dosenang mga gantimpala ang sumisikat mula sa kalangitan patungo sa nalalapit na kataas-taasang Diyos, nagliwanag ang mga mata ni Elorde. Sumugod siya palabas habang ang malalaking alon ay humahampas na parang galit na mga dragon. Sa loob lamang ng isang iglap, maraming halimaw ang sumabog at naging mga ambon ng dugo, na pagkatapos ay natangay ng kanyang batas ng tubig.
Isa-isa, ang mga gantimpala ay sumikat kay Elorde mula sa langit. Tara na at patayin natin ang mga halimaw. Sabi ni Peter sa katabi niya bago ito lumipad din pataas. Kasabay nito, tiningnan ni Debbie ang dalagang katabi niya. Palihim na lumipad din ang dalawa sa kalangitan. Sa pagdaragdag ng 4 pang tao, parami ng paraming malalaking halimaw ang namatay. Kuya Darfield, tara na. Mabilis na sabi ni Lian Yu. Noong una, plano niyang hintayin muna si Alvin na kumilos. Gayunpaman, pagkaraan ng mahabang panahon, natuklasan niyang walang ipinakitang senyales si Alvin na gagawa ng aksyon. Sa huli, hindi na siya nakapagpigil at mabilis na lumipad pataas sa kalangitan. Nang makita ito, umiling si Alvin bago sumunod kay Lian Yu. Sa katunayan, wala siyang planong gumawa ng hakbang. Gayunpaman, dahil nakagawa na ng hakbang si Lian Yu, magmumukhang masama kung mananatili siyang walang ginagawa. Sa totoo lang, wala siyang pakialam sa mga gantimpala mula sa pagpatay sa mga halimaw na ito sa kaharian ng isang emperador ng mga Diyos. Sa mga halimaw na ito, kakaunti ang nasa kaharian ng isang advanced Emperor of Gods. Karamihan sa kanila ay nasa kaharian ng isang intermediate Emperor of Gods. Kaya naman, walang silbi sa kanya ang mga gantimpala mula sa pagpatay sa kanila. Nang sumali si Alvin sa laban, nakita niya ang mga apoy mula sa nalalapit na kataas-taasang Diyos na dinala rito ni Elorde. Sa tuwing kikilos ang kabilang panig, sinusunog ng apoy ang mga halimaw hanggang maging abo. Ipinaalala nito sa kanya na matagal na panahon na mula nang huli niyang ginamit ang batas ng apoy sa labanan. Bang! Sa isang suntok pa lang, nagliyab at nag-alab ang apoy, na pumatay sa isang halimaw sa kaharian ng isang intermediate Emperor of God sa isang kisap mata lamang. Medyo mahina pa rin, naisip ni Alvin sa sarili habang umiiling papasok pagkatapos niyang umatake gamit ang batas ng apoy. Muling sumalakay si Alvin gamit ang batas ng apoy. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang mastery daw kasama ang kanyang batas ng apoy, na siyang nagpatibay sa kapangyarihan ng kanyang batas ng apoy. Bang! Sa isang suntok lang, napatay ni Alvin ang ilang halimaw sa kaharian ng isang intermediate Emperor of God sa isang kisap mata lang. Si Elorde, na dating minamaliit si Alvin at inakala na karaniwan lamang ang lakas ni Alvin, ay bahagyang kumunot ang noo nang makita niyang hindi naman mas mahina si Alvin kaysa sa kanya. Plano niyang kutsain si Lian Yu dahil sa hindi paghahanap ng malakas na katulong, ngunit ngayon, nanatili na lamang siyang tahimik. Kung tutuusin, sa kanyang palagay, kahit na si Alvin ay hindi isang napipintong kataas-taasang Diyos, si Alvin ay hindi mas mahina kaysa sa kanya o kay Lian Yu. Dahil dito, kwalipikado si Alvin na makapasok sa natural na lihim na kaharian kasama nila. Bukod kay Elorde, ang iba ay nagbigay pansin din kay Alvin. Lahat sila ay mausisa tungkol sa lakas ng taong inimbitahan ni Lian Yu na pumasok sa natural na lihim na kaharian kasama nila. Kung si Alvin ay masyadong malakas, magkakaroon ng karagdagang kakumpetensya kapag nakakita sila ng mga kayamanan mamaya. Kaya naman, nakahinga sila ng maluwag nang matuklasan nilang hindi ganoon kalakas si Alvin. Kuya Duan, hindi ba mas mahina ang lakas niya kaysa sa akin kahit na ginagamit niya ang batas ng apoy? Si Lian Yu, na nakatingin din kay Alvin, ay nabigla sa batas ng apoy ni Alvin. Hindi tulad ng iba, alam niya na ang pinakamalakas na batas ni Alvin ay hindi ang batas ng apoy kundi ang batas ng kalawakan. Tutal, nasaksihan na niya dati si Alvin na madaling pumatay sa isang advanced na Emperor of Gods mula sa Sanction Land, na malapit nang maging isang napipintong Supreme God. Gayunpaman, hindi ibinunyag ni Lian Yu si Alvin. Hindi naman talaga siya tanga. Naisip niya na gusto ni Alvin na magkunwaring mahina at ipapakita lamang ang kanyang lakas sa kritikal na sandali. Nang makitang tila minamaliit ni na Elorde, Peter, at ng iba pa si Alvin sa sandaling ito, naisip niya na bahagi ito ng plano ni Alvin. Walang kaalam-alam si Alvin sa iniisip ni Lian Yu. Kung hindi, tiyak na hindi siya makapagsalita. Ginamit lamang niya ang batas ng apoy kung biglaan at hindi masyadong inisip ang kanyang desisyon. Hindi niya kailangang magpanggap na mahina o itago ang kanyang lakas. Kung gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, kahit na magtulungan ang lahat ng naroroon, kasama na si Lian Yu, hindi pa rin sila makakalaban niya. Katulong ni Debbie.
Di nagtagal, itinoon ni Lian Yu ang kanyang atensyon sa dalagang may belo sa mukha. Pinanood niya ang pagpatay nito sa mga malalaking halimaw sa bawat pag-atake nito. Ang lakas na ipinakita nito ay maihahambing sa kanya, kina Elorde, Peter, at Debbie. Malapit na silang maging mga kataas-taasang Diyos, ngunit hindi pa rin sila mga kataas-taasang Diyos. Iniisip ko kung mahina rin ba siya. Tanong ni Lian Yu sa sarili niya nang maisip niya kung paano itinatago ni Alvin ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi tulad ni Lian Yu, ang iba, lalo na si Elorde, ay hindi masyadong nag-isip. Tiningnan lamang ni Elorde ang nakabilong dalaga bago ito umiwas ng tingin na may bahid ng paghamak sa kaibuturan ng kanyang mga mata. 4,235. Ang unang antas ng natural na lihim na kaharian sa loob ng kanyon ay hindi naging mahirap para kay Alvin at sa iba pa. Sa katunayan, si Alvin ay nagpigil ng husto at hindi gaanong umatake. Hindi nagtagal at napatay ng iba ang lahat ng malalaking halimaw sa itaas ng kanyon. Pagkatapos noon, lumitaw ang mga gantimpala. Ang mga gantimpalang ito ay mga individual na gantimpala. Walang karagdagang gantimpala para sa paglampas sa unang antas sa natural na lihim na kaharian. Bihira ang mga karagdagang gantimpala para sa paglampas sa mga unang ilang antas sa isang natural na lihim na kaharian. Kadalasan, ang mga karagdagang gantimpala ay ibibigay lamang sa mga huling ilang antas o sa huling antas lamang. Muling sabi ni Peter mula sa Misty Rain Divine Sect. Pakiramdam ni Alvin ay sadyang ipinagmamalaki ni Peter ang kanyang kaalaman. Ito ay dahil napansin niya na sa tuwing magbibigay ng paliwanag si Peter, tinitingnan ni Peter si Debbie mula sa gilid ng kanyang mga mata. Dahil dito, hindi mahirap para sa kanya na hulaan na sinusubukan ni Peter na pahangin si Debbie, umaasang makuha ang paghanga ni Debbie. Base sa mga naunang sinabi ni Lian Yu, si Debbie ay may mataas na katayuan sa Misty Rain Divine Sect. Bukod sa pagkakaroon ng mataas na katayuan sa sekta, siya ay maganda rin. Normal lang na ang isang ordinaryong disipulo ng Misty Rain Divine Sect tulad ni Peter ay gustong habulin siya. Nako, nasayang ang mga pagsisikap ni Peter. Bilang isang tagalabas, nakikita ni Alvin na hindi masyadong gusto ni Debbie si Peter. Kahit na si Peter ang nagkusang makipag-usap sa kanya, simpleng sagot lang ang ibinibigay niya rito. May ilang pagkakataon pa nga na sinasadyang lapitan siya ni Peter, iniiwasan niya ito ng may bahid ng pagkasuklam na sumisilip sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang kahirapan ng mga sumunod na antas sa natural na lihim na kaharian ay natural na mas mataas kaysa sa unang antas, ngunit hindi ito nagdulot ng banta sa grupo. Katulad ng dati, nanatili si Alvin na walang emosyon. Ang babaeng nakabelo, na dinala ni Debbie, ay nanatiling tahimik. Sa kabaligtaran, ang dalawang nalalapit na kataas-taasang Diyos, na dinala ni na Elorde at Peter, ay mayabang na ng ibabaw sa mga laban. Para bang wala silang talo. Sa panahong iyon, ilang beses ding kinutya ni Elorde si Lian Yu. Hindi niya direktang kinutya si Lian Yu dahil sa paghahanap niya ng walang kwentang katulong. Hindi nagalit si Alvin at hindi lang pinansin si Elorde. Sa kabaligtaran, halos hindi napigilan ni Lian Yu ang pag-aalburuto. Kung hindi dahil kay Alvin na hindi pinansin si Elorde, matagal na sana siyang sumabog sa galit. Ang ikawalong antas. Matapos malampasan ang 7 magkakasunod na antas, ang dalawang paparating na kataas-taasang Diyos ay nagsimulang magpumiglas nang sila ay umatake. Sa oras na ito, sinabi ni Peter, batay sa kasalukuyang sitwasyon at sa kahirapan ng nakaraang 7 antas, maaaring may mga karagdagang gantimpala para sa ikawalong antas. Hindi ko alam kung ano ang mga karagdagang gantimpala, ngunit walang duda na magiging kapaki-pakinabang ito sa atin, mga advanced na Emperor of Gods. Hanggang ngayon, ang mga pagsubok sa likas na lihim na kaharian ay isinasagawa sa kanyan. Sunod-sunod na halimaw ang lumilitaw. Paminsan-minsan, may mga powerhouse ng tao na lumilitaw. Ang mga powerhouse ng tao na ito ay mula sa Sanction Land at dinala sa kanyan sa Natural Secret Realm sa pamamagitan ng disenyo ng mga Supreme Powerhouse. Ang mga powerhouse ng tao na ito ay naligaw sa mga mapanganib na lugar sa Realm Battlefield at dinala sa Natural Secret Realm sa pamamagitan ng ilang paraan ng mga Supreme Powerhouse upang magsilbing pagsubok sa mga papasok sa Natural Secret Realm. Sa katunayan, ang mga taong ito ay medyo malas.
Kung mas mahina sila kaysa sa mga pumasok sa natural na lihim na kaharian, mamamatay lamang sila. Kung mas malakas sila kaysa sa mga pumasok sa natural na lihim na kaharian, ililipat sila palabas ng natural na lihim na kaharian pagkatapos patayin ang mga pumasok sa natural na lihim na kaharian. Hindi sila bibigyan ng pagkakataong galugarin ang natural na lihim na kaharian. Bukod sa mga gantimpala ng pagpatay sa mga taong pumasok sa natural na lihim na kaharian, wala silang nakinabang dito. Bukod pa riyan, kung ang mga papasok sa natural na lihim na kaharian ay mula sa banal na lupain ng handog, tanging ang mga tao mula sa lupain ng sangsayon ang pipiliin upang maging kalaban sa natural na lihim na kaharian. Sa kabaligtaran, kung ang mga papasok ay mula sa lupain ng sangsayon, tanging ang mga mula sa lupain ng banal na handog ang pipiliin upang maging kalaban. Sa oras na ito, sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ni na Alvin at ng iba pa, isang spatial vortex ang lumitaw sa itaas ng canyon bago lumitaw ang 5 figure ng paisa-isa. Malinaw na hindi magkakilala ang 5 taong ito. Mabilis silang umatras sa mga gilid ng may pag-iingat nang lumitaw sila. Ano itong lugar na ito? Nasaan tayo? Napagtanto lamang ng mga taong ito nang makita nila si Alvin at ang iba pa na nakatayo sa ibaba. Hinaila tayo sa isang likas na lihim na kaharian. Tayo ang kanilang pagsubok sa likas na lihim na kaharian. Kailangan nating magsanib puwersa para patayin sila. Bukod sa mga gantimpala sa pagpatay sa kanila, makakaalis lang tayo pagkatapos natin silang mapatay. Mahalagang magsanib puwersa tayo. Kung hindi, matatalo nila tayo. Gaano kakalakas? Bihasa ako sa batas ng kalawakan, at halos kasing lakas ako ng isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Halos kasing lakas din ako ng isang nalalapit na kataas-taasang Diyos, at ang pinakamalakas kong batas ay ang batas ng tubig. Ako ay isang nalalapit na kataas-taasang Diyos, at bihasa ako sa batas ng pagkawasak. Ang 5 tao, na nakatuklas na sila ay dinala sa isang likas na lihim na kaharian, ay mabilis na nagkasundo na magsanib puwersa. Sila ay nakatayo ng magkatalikod sa isang bilog. Sa oras na ito, hindi na sila nag-iingat sa isa't isa. Tutal, ang kanilang mga buhay ay nakatali sa isa't isa. Anumang pagtataksil sa isa't isa ay haantong lamang sa kanilang kamatayan. Bukod dito, alam din ng 5 tao na hindi maaaring maging mahina sina Alvin at ang iba pa. Sa katunayan, may posibilidad na mas malakas sina Alvin at ang iba pa kaysa sa kanila. Ang 5 tao ay nag-usap sa pamamagitan ng voice transmissions mula simula hanggang katapusan. Dahil dito, hindi pa rin alam ni na Alvin at ng iba pa ang kanilang lakas. Ang tanging alam ni na Alvin at ng iba pa tungkol sa kanila ay sila ay mula sa Sanction Land, kitang-kita mula sa asol na liwanag na inilalabas ng kanilang mga katawan. Alam ni Alvin at ng iba pa na ang 5 taong ito ay katulad din nila. Ang 5 taong ito ay pumasok din sa Realm Battlefield upang maghanap ng mga oportunidad at tagumpay. Sa aming 5, ako lang ang napipintong kataas-taasang Diyos. Nangangahulugan ito na malaki ang posibilidad na hindi pa sila nakakaharap ng anumang napipintong kataas-taasang Diyos bago tayo lumitaw, sabi ng nag-iisang napipintong kataas-taasang Diyos sa 5 tao, kapag lumaban tayo, itatago ko muna ang aking lakas. Magpapakita ako ng lakas na mas mahina kaysa sa inyong lahat para hindi sila mag-alala sa akin. Pinaghihinalaan ko na kahit isa sa kanila ay isang napipintong kataas-taasang Diyos. Kung mayroon lamang isang napipintong kataas-taasang Diyos sa kanila, maglulunsad ako ng isang pagtambang at papatayin ang napipintong kataas-taasang Diyos na iyon. Pagkatapos noon, magiging madali para sa atin na harapin ang iba at makatakas. Agad na nagliwanag ang mga mata ng 4 pa nang marinig ang mga salitang iyon. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Gusto naming lahat na mabuhay. Susundin namin ang plano mo. Ito ang pinakamahusay na paraan. Sulit ito kahit na mangangahulugan ito na magdudulot tayo ng maliliit na pinsala sa simula. Sang-ayon ako. Mabilis na sumang-ayon 4 na iba pa. Walang nagatubili o nagtanong sa nalalapit na kataas-taasang Diyos. Alam nila na ito ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian. Kung ang kabilang panig ay mayroon ding nalalapit na kataas-taasang Diyos, malamang na matatalo sila kung sila ay padalos-dalos na sumugod.
Kung itatago nila ang kanilang lakas, kahit na sila ay nasa kawalan sa simula, may pagkakataon para sa kanila na baguhin ang mga bagay-bagay sa kritikal na sandali. Mahalaga na sila ay maging maingat. Tutal, ang kabilang panig ay tiyak na hindi mahina. Sige, gawin natin ang ating plano, sabi ng nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng sangsayon, nakahinga ng maluwag dahil walang tumutol sa kanyang ideya. Mabuti na lang at ang apat na iba pa ay hindi mga hanggal at pumayag na makipagtulungan sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng isang pagtalo, sinabi ng nalalapit na kataas-taasang Diyos ng Sanction Land, iniisip na kinakailangang balaan ang apat pa, may isa pang posibilidad. Maaaring may dalawang nalalapit na kataas-taasang Diyos sa ating mga kalaban. Kung ganoon nga, kahit na mapatay ko ang isang nalalapit na kataas-taasang Diyos, maaaring hindi tayo mabuhay. Gayunpaman, hindi tayo lubusang nawalan ng pag-asa. Ayon sa mga patakaran, mabibigo sila kung hindi nila matatapos ang level sa loob ng 15 minuto. Sa oras na iyon, ang mga makakaligtas sa atin ay ililipat palabas ng lugar na ito. Naging malungkot ang ekspresyon ng apat na kasama niya nang marinig ang mga salitang iyon. Kung ang kabilang panig ay mayroong 3 o higit pang paparating na kataas-taas Diyos, kung gayon, wala tayong magagawa para makatakas sa kamatayan. Kung gayon, magiging sulit ang ating mga kamatayan kung makapatay tayo kahit isang paparating na kataas-taasang Diyos, sabi ng paparating na kataas-taasang Diyos mula sa Sanction Land. Seryoso ang ekspresyon ng apat na iba pa. Naunawaan nilang lahat ang bigat ng sitwasyong kinalalagyan nila. Ang tanging pagpipilian lang nila ay ang lumaban ng todo. Sa oras na ito, tulad ng dati, sinabi ni Elorde bago siya muling sumugod, galing sila sa Sanction Land. Patayin sila! Patayin sila! Matapos lumipad palabas ang nalalapit na kataas-taasang Diyos sa tabi ni Elorde, lumipad din palabas si Peter at ang nalalapit na kataas-taasang Diyos sa tabi niya, kasunod sina Lianyo at Debbie. Si Alvin at ang nakabelo na dalaga ang huling kumilos. Sumulyap ang nakabelo na dalaga kay Alvin habang sila ay gumagalaw. Bagamat maingat ang nakabelo na dalaga, napansin pa rin ito ni Alvin. Gayunpaman, nagkunwari siyang walang napansin. Simula nang magkita sila, malakas ang kutob niya na mas malakas ito kaysa sa inaakala niya. Tutal, siya ay isang taong inimbitahan ni Debbie. Lohikal na makakahanap si Debbie ng isang nalalapit na kataas-taasang Diyos na tutulong sa kanya sa likas na lihim na kaharian. Walang silbi para kay Debbie na makahanap ng isang mahinang katulong. Natural lamang, may posibilidad din na may magandang relasyon si Debbie sa nakabelo na dalaga kaya dinala niya ito rito kahit gaano pa ito kalakas. Gayunpaman, sa palagay ni Alvin, kung maganda ang relasyon ni na Debbie at ng nakabelo na dalaga, tatanggihan sana ng nakabelo na dalaga ang imbitasyon ni Debbie dahil magiging pabigat lamang siya kay Debbie. Mas makabubuti para kay Debbie na magdala ng isang malakas na katulong sa likas na lihim na kaharian. Normal lamang na hangarin ang pinakamahusay para sa isang mabuting kaibigan. Natural lamang, hindi niya isinantabi ang posibilidad na ang nakabelo na dalaga ay walang pakialam sa kung ano ang pinakamahusay para kay Debbie. Sa anumang kaso, hindi nag-aalala si Alvin. Kahit na ang nakabilong dalaga ay mas malakas kaysa sa karaniwang paparating na kataas-taasang Diyos, hindi pa rin siya banta sa kanya. 4,236 Nang kumilos si Alvin at ang nakabilong dalaga, sina Elorde, Peter, at ang dalawang paparating na kataas-taasang Diyos ay nagsimula ng makipaglaban sa iba pang 5 bantay ng antas. Dahil itinatago ng nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng sangsayon ang kanyang lakas, sumigaw si Elorde, walang nalalapit na kataas-taasang Diyos sa kanila. Patayin sila! Umugong ang enerhiya ni Elorde, at siya ay naging mas malakas. Ang huling bakas ng pag-aalala sa kanyang puso ay tuluyang nawala nang matuklasan niyang ang kanilang mga kalaban ay halos kasing lakas lamang ng mga paparating na kataas-taasang Diyos. Dahil walang paparating na kataas-taasang Diyos sa kanilang mga kalaban, ano pa ang dapat ipag-alala? Kanina, nag-aalala pa rin si Elorde na may mga paparating na kataas-taasang Diyos sa kanilang mga kalaban. Kaya naman, nagpigil siya at nanatiling malapit sa paparating na kataas-taasang Diyos na dala niya. Ngayong nawala ng kanyang mga alalahanin, wala na siyang anumang pag-aalinlangan at tuluyan ng pinakawalan ang kanyang mga kalaban.
Kasabay nito, si Peter at ang dalawa pang nalalapit na kataas-taasang Diyos ay ngumiti ng may pagmamalaki. Kung wala ang nalalapit na kataas-taasang Diyos, ang kanilang mga kalaban ay walang kalaban-laban sa kanila. Madali lang silang patayin lahat. Kung tungkol naman kina Debbie at Lianyu, medyo bumagal sila matapos marinig ang mga salita ni Elorde. Dahil walang malapit na kataas-taasang Diyos sa kanilang mga kalaban, naramdaman nilang sapat na ang 4 na taong nasa harap nila para harapin ang kanilang 5 kalaban mula sa Sanction Land. Maging si Alvin at ang nakabilong dalaga ay likas na bumagal nang bumagal sina Debbie at Lianyu. Hindi nagtagal, ang 4 na tao sa grupo ni Alvin ay nakipaglaban sa 5 kalaban at mabilis na nakalamang. Biglang nanliit ang mga mata ni Alvin nang mapunta ang tingin niya sa tila pinakamahinang tao sa 5 tao mula sa Sanction Land. May mali sa taong iyon. Kahit na tila siya ang pinakamahina habang pinuprotektahan siya ng 4, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa 4 na tao mula sa grupo ni Alvin na parang may kinakalkala. Para bang siya ang sentro ng grupo. Maya-maya, ang mga mata ng nakabilong dalaga ay napunta rin sa taong iyon. Malinaw na naramdaman din niya na may mali sa taong iyon. Sa sumunod na sandali, ang tila pinakamahinang tao sa grupo mula sa Sanction Land, na tinarget ng 2 tao mula sa grupo ni Alvin, ay sadyang lumapit sa nalalapit na kataas-taasang Diyos, na dinala rito ni Elorde. Kasunod nito, biglang sumabog ang kanyang enerhiya. Bang! Isang nakakatakot na mapanirang enerhiya ang bumulwak nang bumagsak ang isang napakalaking martilyo mula sa kalangitan patungo sa nalalapit na kataas-taasang Diyos ni Elorde na humahabol sa isa pang tao mula sa Sanction Land. Noong una, hindi pinansin ng nalalapit na kataas-taasang Diyos ni Elorde ang nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng Sangsayon. Tutal, inakala niyang ang kabilang panig ang pinakamahina sa mga kalaban. Sa oras na ito, bigla niyang natuklasan na ang pinakamahinang kalaban ay hindi na mas mahina kaysa sa kanya, at nagiging mas malakas kaysa sa taong hinahabol niya. Dahil sa kanyang kawalan ng atensyon noong una, ang kitang-kitang banal na artifact ng nalalapit na kataas-taasang Diyos ng lupain ng Sangsayon, na may kapangyarihang may dugo, ay bumagsak sa kanya ng mabigat na parang martilyo ni Thor. Tulungan ninyo ako! Sigaw ng nalalapit na kataas-taasang Diyos, na natagpuan ni Elorde. Natarante siya ngayong nanganganib ang kanyang buhay. Dali-dali siyang lumingon, sinusubukang iwasan ang atake. Sa kasamaang palad, medyo mabagal ang kanyang mga galaw. Bang! Hindi pa nakakapag-react ang iba nang may umalangaw-ngaw na pagsabog sa ere matapos ang higanting martilyo na may kapangyarihang bloodline at ang mapanirang enerhiya ay bumagsak sa nalalapit na kataas-taasang Diyos ni Elorde. Madali nitong dinurog ang kanyang atake bago siya dinurog. Isang ambon ng dugo ang lumitaw sa hangin nang ito ay ikalat ng hangin, dahilan upang makaramdam ng kilabot si Peter at ang kanyang nalalapit na kataas-taasang mga Diyos. Kasabay noon, isang nalalapit na kataas-taasang Diyos ang namatay. Paano ito posible? Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Elorde. Hindi niya inaasahan na may nalalapit na kataas-taasang Diyos na magtatago sa 5 tao mula sa Sanction Land. Patayin sila! Bago pa man maabutin ni na Alvin at ng iba pa, ang 4 na tao mula sa Sanction Land na halos kasing lakas ng mga paparating na Supreme Gods ay sumugod patungo kina Elorde at Peter. Dahil ang lakas ng dalawa ay kapantay ng sa kanila, natural lamang na sila ang may kalamangan dahil 4 sila. Kasabay nito, ang nalalapit na kataas-taasang Diyos, na natagpuan ni Peter, ay matinding nakipaglaban sa nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng Sangsayon. Debbie, Lianyu, bilasan ninyo! Sigaw ni Elorde. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa sa oras na ito. Hindi siya nangahas na labanan ang 4 na kalaban sa harap niya at dali-daling umatras. Gayon din, umatras din si Peter, nalilito. Hindi agad gumalaw si Debbie. Nagliwanag ang kanyang magagandang mata habang bumubulong, talagang naitago niya ng maayos ang kanyang lakas. Sa oras na ito, si Lianyu na akmang kikilos ay pinigilan ni Alvin. Sinabi ni Alvin, magpasensya ka na, dapat ka lang kumilos pagkatapos kumilos si Debbie. Bahagyang naguluhan si Lianyu. Kumunat ang noo niya nang makitang hindi gumagalaw si Debbie. Maya-maya, naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang may pumasok na ideya sa kanyang isipan.
Malinaw na sa kanya ngayon na hindi agad kumilos si Debbie dahil umaasa siyang masasaktan sina Elorde at Peter. Malinaw na may makasariling intensyon siya. Gayunpaman, lahat ay makasarili sa isang antas. Hindi rin naman lubos na walang pag-iimbot si Lianyu. Hindi maganda ang naging relasyon ni Lianyu at Lorde kahit na sila ay mula sa iisang angkan. Kung tungkol naman kay Peter at sa iba pa mula sa Misty Rain Divine Sect, hindi sila naiiba sa mga estranghero sa kanya. Walang dahilan para tulungan niya ang iba dahil hindi pa kumikilos si Debbie. Tutal, kung wala si Debbie, masasaktan din siya kung lalapit siya para tulungan sina Elorde at Peter ngayon. Maliban kung tutulungan siya ni Alvin, silang tatlo ay walang kapantay para sa 4 na tao mula sa Sanction Land. Hinabol ng 4 na tao mula sa Sanction Land sina Elorde at Peter, at pareho silang nasugatan sa isang kisap mata, at dumuran ng dugo. Sa oras na ito, sa wakas ay kumilos na sina Debbie at Lianyu habang si Alvin at ang nakabilong dalaga ay nakasunod sa likuran. Ginamit muli ni Alvin ang batas ng apoy at nakipagsanib puwersa siya kina Lianyu, Debbie, at sa nakabilong dalaga. Sa kabila ng mga pinsala, nagawa pa ring lumaban nina Elorde at Peter. Dahil dito, hindi nagtagal at ang 4 na tao mula sa Sanction Land, na siyang may kalamangan kani-kanina lamang, ay tuluyang napigilan. Sa pagkakataong ito, mabilis na sinamantala ni Lianyu ang pagkakataon at humingi ng paumanhin, pasensya na. Medyo na-distract ako kanina. Nabigla talaga ako na mayroong nalalapit na kataas-taasang Diyos sa kanila. Si Debbie, na nagbabalak ding gamitin ang parehong dahilan, ay bahagyang napakunot ang noo nang marinig ang mga salita ni Lianyu. Pagkatapos, dali-dali niyang sinabi, ako rin. Hindi ko talaga inaasahan na mayroong nalalapit na kataas-taasang Diyos. Kasabay nito, hindi maiwasan ni Debbie na magtaka sa loob-loob niya, bakit biglang naging mas matalino si Lianyu. Dati, magkasamang naglakbay sina Debbie, Peter, Lianyu, at Elorde sa larangan ng digmaan sa kaharian. Kaya naman, naiintindihan niya si Lianyu sa isang antas. Bagamat kalmado at makatuwiran si Lianyu, isa rin itong seryoso at tapat. Hindi na siya tuso gaya ngayon. Para na siyang ibang tao sa sandaling ito. Dahil ba sa katulong niya? Hindi napigilan ni Debbie na mag-isip-isip. Tama ang haka-haka ni Debbie. Ipinaalala ni Alvin kay Lianyu at tinuruan itong sabihin ang mga salitang iyon sa pamamagitan ng voice transmission kanina. Alam niyang tiyak na tatanungin nina Elorde at Peter sina Lianyu at Debbie pagkatapos ng laban. Tutal, sina Elorde at Peter ay nasugatan dahil sa maikling pag-aatubili nina Debbie at Lianyu kanina. Kung si Debbie ang unang nagsalita, tiyak na ilalagay nina Peter at Elorde ang sisi kay Lianyu. Gayun din, ngayong si Lianyu ang unang nagsalita, nasa disbentaha si Debbie. Gayunpaman, sa kabutihang palad para kay Debbie, hindi siya sisisihin ng hayagan ng dalawa. Tutal, si Peter ay mula rin sa Misty Rain Divine Sect, at higit sa lahat, mas mataas ang katayuan ni Debbie kaysa sa kanya sa sekta. Kung tungkol naman kay Elorde, nawalan na siya ng katulong kaya tiyak na hindi siya maglalakas loob na magpakita ng sama ng loob sa dalawa mula sa Misty Rain Divine Sect. Ganito lang, tinago lang ang bagay na ito. Patuloy na inatake nina Lianyu, Debbie, Peter, at Elorde ang 4 na tao mula sa Sanction Land. Lalong naging mabangis ang mga pag-atake nina Peter at Elorde dahil sa kanilang galit. Patuloy na nawalan ng kontrol ang 4 na tao mula sa Sanction Land. Gusto nilang humingi ng tulong sa nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa Sanction Land, ngunit abala siya sa nalalapit na kataas-taasang Diyos ni Peter. Sa ganitong mga sitwasyon, lalo silang nalugmok sa kawalan ng pag-asa, nawalan ng ganang lumaban bago sila sunod-sunod na mamatay. Matapos mamatay ang 4 na tao mula sa Sanction Land, si Alvin at ang iba pa ay lumipad patungo sa dalawang nalalapit na kataas-taasang Diyos, na nakikipaglaban. Dahil sa dami ng mga kakampi nila, madali nilang nabago ang takbo ng labanan kahit na karamihan sa kanila ay nagtataglay lamang ng lakas na malapit sa isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Ang nalalapit na kataas-taasang Diyos mula sa lupain ng sangsayon ay nawalan ng sigla sa pakikipaglaban pagkaraan ng ilang sandali, at sa huli, siya ay napatay ng nalalapit na kataas-taasang Diyos na natagpuan ni Peter.
Dahil dito, nalagpasan nila ang ikawalong antas sa natural na lihim na kaharian. Nagawa natin. Bulalas ni Lian Yu. Taliwas sa masayang ekspresyon ni Lian Yu at sa mahinang ngiti sa mga mukha ni na Debbie at Peter, madilim ang ekspresyon ng mukha ni Elorde. Natural lamang iyon dahil siya ang nakaranas ng pinakamalaking pagkalugi sa pagkakataong ito. Hindi lamang siya nasugatan, kundi namatay din ang nalalapit na kataas-taasang Diyos na natagpuan niyang tutulong sa kanya. Nangangahulugan ito na wala na siyang kwalipikasyon upang labanan ang iba kung sakaling makatuklas sila ng mga kayamanan sa hinaharap. Maaari na lamang niyang sundin ng may pagpapakumbaba ang iba. Huminga ng malalim si Elorde habang sumusulyap kina Debbie at Peter. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang mga mata kay Lian Yu habang sinasabi sa pamamagitan ng voice transmission, "Lian Yu, kahit na hindi tayo masyadong magkasundo, kailangan nating magtulungan ngayon." Sa ngayon, ang mga tao ng Misty Rain Divine Sect ang may kalamangan. Taliwas sa inaasahan ni Elorde, napangisi si Lian Yu nang marinig ang voice transmission. Sinabi niya nang hindi ginagamit ang voice transmission, "Elorde, ngayong patay na ang katulong mo, gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Mangarap ka pa. Wala akong interes na makipagtulungan sa iyo." Natural lang na naging hindi maganda ang ekspresyon ni Elorde nang marinig niya ang pagtanggi ni Lian Yu. Kung hindi lang imposible, aalis na sana siya sa natural na lihim na kaharian sa sandaling ito. Tutal, walang duda na wala siyang makukuhang anumang benepisyo sa pananatili sa natural na lihim na kaharian ngayon. Hindi lang iyon, nanganganib pa ang buhay niya ngayong nawala na ang kanyang katulong. Bukod doon, medyo naguluhan din si Elorde. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit biglang naging mahirap si Lian Yu. Bigla, ang nalalapit na kataas-taasang Diyos ni Peter ay sumigaw, may karagdagang gantimpala. Likas na sinundan ni na Alvin at ng iba pa ang direksyon ng kanyang tingin. Matapos maglaho ang mga gantimpala mula sa pagpatay sa mga tao mula sa Sanction Land, isang sinag ng liwanag na may dalang divine peel ang sumikat mula sa kalangitan. Kasunod nito, ang nakakaakit na halimuyak ng divine peel ay kumalat sa hangin sa kanyan. Sa sandaling ito, maliban kay Alvin, agad na nagliwanag ang mga mata ng lahat. 4,237. Kalmado si Alvin, hindi tulad ng iba dahil nahahalate niya mula sa amoy na ang divine peel ay isa lamang ordinaryong emperor grade divine peel. Sa bagay, ordinaryo lang ito para sa kanya. Tutal, kahit na bihira ang divine peel, wala itong gaanong silbi sa kanya. Kung ikukumpara sa heavenly Dao fruit na nakuha niya sa Trial of Gods, mas mababa ito. Bukod dito, hanggat taglay niya ang mga kinakailangang sangkap, madali niyang mapipino ang peel. Sa katunayan, medyo may kumpiyansa siyang mapipino ang limit divine peel na bersyon ng divine peel na ito. Ang divine peel ay tinatawag na emperor peel, at ito ay lubos na kapakipakinabang sa mga bagong abanteng emperors of gods. Mapapabilis nito ang pagpapatatag ng cultivation base ng isang tao. Gayunpaman, ang bisa nito ay bababa ng malaki kapag uminom ng isa pang tableta. Kahit ang isang Emperor Limit Divine Peel ay hindi naiiba. Dahil dito, lalong bumababa ang interes ni Alvin dito. Kahit na ang Divine Peel na ito ay kapakipakinabang sa kanyang pamilya, hindi siya interesado rito. Bakit siya magiging interesado rito kung maaari naman niyang pinuhin ang Emperor Limit Divine Peels para sa kanyang pamilya sa hinaharap? Tiwala si Alvin na mapipino niya ang Emperor Limit Divine Peel sa hinaharap kahit na bihira ang mga sangkap. Kahit ang mabibigat na puwersang may pinakamataas na ranggo ay kailangang umasa sa kanilang swerte upang makuha ang mga sangkap. Marahil, tanging ang mga pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo lamang ang madaling makakakuha ng mga sangkap na ito. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala dahil tiwala siyang hindi magiging mahirap para sa kanya na makuha ang mga sangkap sa hinaharap at magagawa niyang pinino ang Divine Peel para sa kanyang pamilya. Sa oras na ito, habang ang lahat ay nakatingin sa Divine Peel ng may nagniningning na mga mata, si Peter ay umiwas ng tingin at nakangiting nagsabi, "Salamat kay Brother Shen kaya natin na ipasa ang ikawalong antas. Kaya, dapat ibigay sa kanya ang Emperor Peel na ito. Hindi dapat may anumang pagtutol ang lahat, tama ba?" Agad na nagliwanag ang mga mata ng nalalapit na kataas-taasang Diyos sa tabi ni Peter.
Bagamat medyo ayaw ni Elorde, wala siya sa posisyon para tumutol. Marahil, kung buhay pa ang kanyang katulong, maaaring may nasabi siya. Gayunpaman, ano ang kwalifikasyon niya para tumutol ngayon? Kung tungkol naman kay Debbie, sumulyap siya sa babaeng nakabelo sa tabi niya. Nang makita niya ang babaeng nakabelo sa tabi niya na marahang umiiling, nanatili rin itong tahimik. Nag-aatubiling ekspresyon ang mukha ni Lian Yu. Gayunpaman, hindi nagsalita sina Debbie at Alvin kaya't nanatili na lamang siyang tahimik. Nang makitang walang tumutol, tumingin si Peter sa nalalapit na kataas-taasang Diyos sa tabi niya at nakangiting sinabi, dahil walang tumututol, pakiusap na inumin mo na ang Emperor Pill, kapatid na Shen. Sige, sabi ng nalalapit na kataas-taasang Diyos nang may pagtango at ngiti bago niya inabot ang Emperor Pill na nahulog mula sa langit. Nagpatuloy si Peter sa pagsasabing, bagamat walang silbi sa atin ang Emperor Pill, isa itong kayamanan para sa mga kakagaling lang sa pagiging advanced emperors of gods at hindi pa napatetag ang kanilang cultivation bases. Brother Shen, aari mong ibigay ang Emperor Pill na ito sa iyong pamilya, mga kaibigan, o mga disipulo. Maaari mo rin itong gamitin para ipagpalit sa isang disenteng kayamanan. Sa katunayan, ang mga salita ni Peter ay walang silbi. Tutal, lahat ng naroon sa pinangyarihan ay pamilyar sa Emperor Pill. Ngayong nalagpasan na natin ang ikawalong antas, haharapin na natin ang ikasyam na antas. Sa normal na sitwasyon, ang ikasyam na antas ay ang penultimate level, seryosong sabi ni Peter, natural na mahirap ang ikasyam na antas. Marahil, kailangan nating harapin ang dalawang paparating na kataas-taasang Diyos. Ayos lang kung sila ay mga halimaw. Tutal, hindi sila magiging kasing lakas ng mga paparating na kataas-taasang Diyos na tao. Kung ang susunod nating mga kalaban ay mula sa Sanction Land, iminumungkahi kung umalis na tayo sa natural na lihim na kaharian kung hindi natin sila matatalo. Hindi natin sila kailangang labanan kung hindi natin sila matatalo. Sa larangan ng labanan sa kaharian, basta't nagkakasundo ang lahat, maaari silang umalis sa lihim na kaharian, natural man o hindi. Hindi mahalaga kung ang lihim na kaharian ay ang uri na nananatili sa lugar o hindi. Marahil, iyon ang dahilan kung bakit hindi nag-aatubiling pumasok ang mga tao sa mga lihim na kaharian ng grupo-grupo. Kung sila ay may kumpiyansa, maaari silang manatili at lumaban. Kung hindi, maaari silang pumili na umalis. Sa pamamagitan nito, ang kanilang kaligtasan ay ganap na garantisado. Ang tanging paalala ay dapat magkasundo ang lahat. Kung hindi, hindi sila makakaalis kahit na may isang taong hindi sumang-ayon. Gayunpaman, natural lamang na hindi mabibilang ang mga patay. Hindi makapagsalita ang mga patay at walang karapatang magsalita. Dahil dito, ang mga nanggugulo at tumangging umalis sa kritikal na sandali ay papatayin. Tiningnan ni Peter ang lahat bago nagtanong, mayroon ba kayong anumang opinyon? Walang nagsalita. Malinaw na silang lahat, kasama na ang nalalapit na kataas-taasang Diyos, ay tahimik na sumang-ayon sa mga salita ni Peter. Ang nalalapit na kataas-taasang Diyos ay malakas, at hindi siya isang hanggal. Hindi niya isa sa panganib ang kanyang buhay ng walang dahilan. Bukod dito, sa lahat ng naroroon, siya ang nakakuha ng pinakamaraming bagay sa natural na lihim na kaharian ngayon. Kahit na kailangan niyang umalis ngayon, hindi siya matatalo. Kung ikukumpara sa nalalapit na kataas-taasang Diyos na namatay, malaki ang kanyang nakinabang. Hindi pa rin niya maiwasang magpawis ng malamig nang maisip niya ang pagkamatay ng isa pang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Tutal, madali naman siyang naging siya. Sa oras na iyon, ang taong tumatawa ngayon ay ang isa pang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Sa oras na ito, sinabi ni Lian Yu kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, Kuya Darfield, kung ang taong natagpuan ni Peter ay hindi maaasahan noong ikasyam na antas, natatakot ako na ikaw na lang ang maaasahan ko. Natural lamang na alam ni Lian Yu na hindi seryoso si Alvin sa mga bagay-bagay hanggang ngayon. Naisip niya na sinusubukan ni Alvin na itago at pangalagaan ang kanyang lakas at ipapakita lamang ni Alvin ang kanyang lakas sa kritikal na sandali. Sa kanyang palagay, kung makakatagpo sila ng kayamanan, ang nalalapit na kataas-taasang Diyos na natagpuan ni Peter, na hindi nagpigil sa lahat ng ito, ay maaaring hindi kayang tapatan ni Alvin dahil pinapanatili ni Alvin ang kanyang lakas.
Kung tungkol naman kay Debbie, maliban na lang kung itinatago rin ng nakabilong dalaga ang kanyang lakas, hindi rin inisip ni Lian Yu na makakalaban nila si Alvin. Bukod dito, naramdaman ni Lian Yu na si Alvin ay hindi isang ordinaryong napipintong kataas-taasang Diyos. Dati, nakita niya si Alvin na pumatay ng isang mas mataas na emperador ng mga Diyos, na hindi mas mahina kaysa sa kanya, sa isang galaw lamang. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong napipintong kataas-taasang Diyos. Sa pinakamababa, hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga napipintong kataas-taasang Diyos, na natagpuan nina Elorde at Peter ayon sa pagkakabanggit. Sa oras na ito, sumagot si Alvin sa voice transmission ni Lian Yu, kikilos kami ayon sa sitwasyon. Kalmado si Alvin. Para bang wala siyang katapusang pasensya. Tama ka. Hindi mo kailangang mag-alala sa ngayon, sabi ni Lian Yu bago idinagdag, marahil, itinatago rin ng nakabilong dalaga sa tabi ni Debbie ang kanyang lakas. Kuya Darfield, sa kritikal na sandali, kailangan mong tingnan kung gagawa siya ng aksyon. Mas mabuting hayaan mo muna siyang kumilos. Bahagyang nagulat si Alvin sa mga sinabi ni Lian Yu. Hindi niya inaasahan na maghahinala si Lian Yu na itinatago ni Debbie ang kanyang lakas sa nakabilong dalagang katabi niya. Mitigang naghihintay sina Alvin at ang iba pa nang biglang bumilis ang hangin at itinaboy ang mga ulap sa ibabaw ng kanyan. Kasunod nito, isang spatial vortex, na mas malaki kaysa sa nauna, ang lumitaw sa kalangitan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Peter nang makita ito. Sus Mariosep! Mga tao na naman mula sa Sanction Land. Hanggang ngayon, ang vortex ay lilito lamang kapag lumitaw ang mga tao mula sa Sanction Land. Walang vortex para sa mga halimaw. Sa halip, ang mga halimaw ay tila lumitaw mula sa ere. Swoosh! Ang ekspresyon ng nalalapit na kataas-taasang Diyos sa tabi ni Peter ay naging seryoso rin. Kasunod nito, mabilis siyang lumipad pataas at inatake ang vortex. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang malakas na atake, ang vortex ay patuloy na mabilis na umikot. Sa katunayan, ang vortex ay tila mas mabilis na umikot dahil sa kanyang atake. Sa oras na ito, tila nakita ng nalalapit na kataas-taasang Diyos ang aura ng ibang tao kaya mabilis siyang umatras sa kanyang orihinal na pwesto. Si Peter, nakakabalik lang ng kanyang katinoan sa oras na ito, ay umiling at sinabing, walang silbi. Kapag lumitaw na ang spatial vortex, wala nang makakapigil dito. Kung aatakihin mo ito, hihigop nito ang enerhiya ng atake at mapapabilis ang proseso ng transportasyon. Maghintay tayo. Tingnan natin kung malalakas ang mga tao mula sa Sanction Land. Atres tayo kung malalakas sila. Dapat din nating isaalang-alang ang posibilidad na itinatago nila ang kanilang lakas. Sa pagkakataong ito, tandaan na huwag magmadaling lumabas. Dapat tayong lumaban ng sama-sama. Mas makabubuti kung hahayaan natin silang gumawa ng unang hakbang. Maya-maya, ilang figure ang lumitaw sa harap ng spatial vortex. Sa pagkakataong ito, 7 tao ang naroon. 2 pa kumpara sa naunang grupo. Nangangahulugan ito na ang kanilang bilang ay katulad ng grupo ni Alvin, na nawala ng 1 tao. Matapos matuklasan na sila ang mga bantay ng ika-9 na antas sa natural na lihim na kaharian, ang 7 tao mula sa Sanction Land ay sandaling nataranta bago sila nakabawi ng kanilang kahinahunan. Isang lalaking may balbas at nasa katanghaliang gulang ang nagmura, Sus Mariosep, Sumariosep. Dinala na naman ako sa isang natural na lihim na kaharian para magsilbing pagsubok. Kung tungkol naman sa 6 na iba pa, ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso, at ang kanilang mga mata ay nagniningning sa pagbabantay. Sa oras na ito, may nagtanong sa lalaking may balbas gamit ang voice transmission, gaano ka kalakas? Sa ganitong sitwasyon, dapat nating kumpirmahin ang ating lakas para makapagtulungan tayo ng naaayon. 7 laban sa 7 para hindi tayo matalo sa kanila. Mas makabubuti kung mananalo tayo ng may pinakakaunting bilang ng mga nasawi. Tumigil sa pagmumura ang lalaking may balbas, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang marinig ang mga salitang ito. Pagkatapos, sumagot siya sa pamamagitan ng voice transmission, ang lakas ko ay malapit sa isang nalalapit na kataas-taasang Diyos.
Gayunpaman, kung mabibigyan mo ako ng ilang hininga, maaari akong magpakawala ng isang atake na kayang saktan o patayin ang isang nalalapit na kataas-taasang Diyos hanggat mabibigla ko siya. Ang kapangyarihan ng aking bloodline ay medyo espesyal. Ang taong nagtanong ay isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Nagningning ang kanyang mga mata ngayong nalaman niyang may isang taong nasa kanyang panig na may kakayahang malubhang saktan o patayin ang isang nalalapit na kataas-taasang Diyos. Kasunod nito, mabilis niyang tinanong ang 5 iba pang tao sa pamamagitan ng voice transmission, gaano kayo kalakas? Ako ay isang nalalapit na kataas-taasang Diyos, at ang aking pinakamalakas na batas ay ang batas ng metal. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.